Risa Ontiveros, witness tampering. Yung video niya, hindi lamang fake news. Ito ay malinaw na witness tampering. Alias Rene, na-kidnap. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan. Alice Go, Chinese confirmed. Your Honor, hindi ko na po alam. At marami pang iba. Kumusta? I'm Ulysses or Ovor, Joseph, and welcome to News at World Recap Weekly Edition number 110. We have tons to cover since last week, so skip the times as provided if it piques your interest. Risa Ontiveros, nanuwal raw. Lumabas si Michael sa kanyang lungga at nag-video alleging witness bribery by Senator Risa Ontiveros, although he had to make something extremely clear from the very start. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ayon sa kanya, binayaran siya ni Senri ng 1,000,000 piso para maging testigo laban kay Pastor Apollo Carion Kibuloy, FPRRD, VP Sara Duterte, at Kingdom of Jesus Christ patungkol sa mga di umano'y pang-aabuso, unsafe working conditions, sexual assault, at marami pang iba. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at dagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Michael Maurilio alias Rene, isa sa mga naka-face mask na witness sa Senate investigation ni Senator Risa Ontiveros last year na may pakay na halungkatin ang mga alleged abuses ni Kibuloy, SMNI at KOJC. Supposedly, isa siyang hardinero ni Kibuloy sa Glory Mountain sa Davao Region. Si Kibuloy ang punong pastor ng Kingdom of Jesus Christ, isang sekta ng Kristyanismo with him symbolically in the center. Among his self-proclaimed titles include the Appointed Son of God. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, the owner of the universe. Paano ko kayo didibatihin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. And earthquake stopper. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di yung ni-stop din. Pasalamat kayo sa akin. Siya rin ay kasama sa FBI's most wanted list sa Estados Unidos in relation to the allegation even before pa nagkaroon ng investigation si Risa Ontiveros among his alleged crimes committed sa US katulad ng sex trafficking, by force, fraud, coercion, cash smuggling at marami pang iba, mostly conspiracy to commit those things with other people. Nahuli siya in a 16-day standoff with the PNP sa kanyang KOJC compound sa Davao last year dahil sa warrant of arrest na inihain at inaprobahan ng Senado after a series of failed attendance at pag-undermine ng otoridad ng Senado to issue summons at magdinig ng hearing dahil sa kanyang pilay pagbabaliwala raw sa mga utos nito. Basically sabihin, bakit mo binabastos? Bakit mo binabastos yung Senado? Bakit hindi ka sumusunod sa gusto ng chairperson sa Senado? Which happens to be
Risa Ontiveros. Now, finally, after 3 years in hiding matapos ang 2021 indictment, siya ay napilitang dumalo sa Senate hearing ni Risa Ontiveros. Nakaposas at sa harap ng ilan sa kanyang mga alleged victims. Now, Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon po haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. agad mang kumilo si Risa Ontiveros para malinis sa kanyang pangalan sa tila'y walang habas na pagsisinungaling depending kung ikaw ba ay DDS or literally anyone else. Now, naglabas ng mga resibo si Risa Ontiveros patungkol sa alegasyon ni Rene as she sues 12 people for cyber libel, mostly mga DDS vloggers at Ano po yung mga kinasuhan ay sinama po natin sa reklamo natin sa NBI? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. ang galing pa ng wording ni Batorni de la Rosa. Kasi sabi niya, kung totoo man ito, hindi ko alam paano nila nasikmura ang ganitong gawain. Pero plakada rin pala dahil he then subsequently followed it up by sharing a bunch of speculative nonsense. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Ilan sa mga resibong nilabas ni Senator Risa Ontiveros ay ang 5-part Facebook posts regarding sa kanyang mga di umano'y resibo. With part 1 bearing the emails na kanyang natanggap noong December 14, 15, 2023 at follow-up ni Karene dated January 28, 2024, where it is seemingly evident na siya ang mismong lumapit kay Risa and hindi siya pinilit. I have to point out however na yung opening line na palang hapon is not something I would have, seen Rene say because, that seems to be overly, what do you call this, staged or basta. Parang suspicious yung ganong opening line. Palabang hapon. It is also quite suspicious na ilang linggo lang humarap agad si Rene sa Senate hearing. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril
nasangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. No support to addressing the allegation na gustong ipa-implicate at sinulat ng team ni Risa ang statement na binigay ni Rene sa Senado sa kanyang sworn affidavit against the claim na pinapasama ni Risa sina FPRRD at VP Duterte. Makikita raw sa draft na dated February 5, 2024, makikita agad na minention niya yung dalawa with no trunk from Risa Ontiveros. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. No call 3, 2 days later, February 7, 2024, gustong humingi ni Michael ng financial assistance para makabili daw na siya ng laptop para makapagtrabaho kahit na work from home lang habang siya ay nagre-recover kuno. Risa then responded saying na may striktong polisiya sila laban sa pagbibigay ng financial assistance kasi ayaw nga nilang makita or lumabas na may kapalit yung pagbibigay ng mga witness ng testimonya. Ngunit, pinangako rin naman ni Risa na ililink siya after the hearings sa mga organisasyong tumutulong sa mga biktima ng human trafficking. Part 4, noong February 22, 2024, pinaalam ni Michael na may nag-o-offer na magbigay ng malaking pera, proteksyon at magaling na abogado para mag-recant nang mapahiya si Senator Risa Ontiveros para wag nang matuloy ang kaso laban sa SMNI for labor violations and stuff like that, at iiwan din daw rin naman siya ni Senator Risa, of which he said hindi niya tinanggap and that he did not believe na iiwanan naman siya ni Senator Risa Ontiveros. Now, Sunday, June 22 at 23, a few days before bumaliktad si Michael, or at least, ayun ang pinapakita ni Risa sa kanyang resibo. Nag-chat siya habang humihingi ng tulong dahil tinatakot siyang ikulong sa Glory Mountain at kailangan niya ng rescue dahil sa kanyang takot dahil nga again, nakidnap na siya. Mahina raw ang signal, kaya gusto niya na agad humingi ng tulong kay Senator Risa. If these receipts are to be believed, one can conclude, although not beyond reasonable doubt, na halata naman siguro ng mukhang nakuha at nakidnap na si Michael at ang kanyang agarang pagbabaliktad ay resulta ng either coercion to tell the truth or coercion to say whatever version
suits the kidnappers, whether that be the truth or the contrary. Now, I must insist na I am not alleging any entity kidnapped or that Michael was even kidnapped. Ang nasiisip ko lang, kung totoo yung resibo, nakidnap nga siya at sinabi rin niya yun sa text message. So if we believe that, we got ourselves a pretty solid case. Now, either totoo yung sinasabi niya, which I personally highly doubt, meaning nag-commit siya ng perjury, or he is being forced to suit whatever the kidnappers need for him to say. Although nakakabahala na if nakidnap siya, walang nabigay na sapat na proteksyon para kay Rene. Which is why nakidnap siya. Lalo na at malaki ang kanyang kinakalaban. Malaki ang kanyang kinalaban. Tapos ngayon, naiwan siya sa ere kasi hindi siya nabigyan ng proteksyon. Kawawa ang ating mga state witnesses, lalo na mga lumalaban sa ganyan kalaking tao. Tandaan natin na malaki ang koneksyon ni Kibuloy hindi lang sa lokal sa Davao kundi sa national government as well. Alice Guo confirmed Chinese na. Hindi pa po ako noon. Lumaki po ako, may nakikita po ako mga kasama po naging partner po ng tatay ko po. At lumaki po ako sa farm. Isa na rin po yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. Sa lahat po ng aligasyon, ang pinakamasakit po sa akin ay tinatawag po akong spy. Hindi po ako spy. Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bansa. Or redacted, find shit from the mountain of Bamban, Tarlac has now been confirmed to be 100% chinito find shit from Fujian, China. Inideklarang void ab initio through the conclusion ng Manila Regional Trial Court ang pagka-mayor ni embattled now Chinese national Guo Huaping, also known as the former mayor Alice Leal Guo. Ibig sabihin, void from the very beginning ang kanyang pagka-mayor. Dapat hindi siya naging mayor and walang bisa ang kanyang pagka-mayor. Nagsimula ang istorya ni Guo Huaping nang ma-raid ang isang pogo hub sa kanyang syudad. Get this, sa likod ng Municipal City Hall ni Guo Huaping. Nagmumukhang guest house tuloy yung Municipal Hall sa laki ng pogo hub sa likod ng City Hall niya. Ang mas malapit pa dito, bandang mga pogo sa Tarlac. Will you be in support of any ban on pogos dito po sa Tarlac? Meron kami talaga. As early as January 2021, we've already had a resolution. And in fact, nire-reiterate, kaya I asked Vice Governor David to convene the i-reiterate na yung aming ban, di ba, on illegal and pogo, di ba? Pero that's not what caught the people's eye. Ni-raid ang Pogo Hub dahil sa mga human trafficking cases na naisiwalat ng pasuking ito ng pulisya. Na-link si Alice Guo sa Pogo Hub na yon dahil sa kanyang connection with it from the very beginning. Una, may ebidensyang nakatanggap at nag-disburse siya ng pera sa pagpapagawa ng Pogo Hub sa likod ng Bamban Municipal City Hall. Pangalawa, tinulungan niya ang Hongshan Gaming na nag-ooperate sa Zhuangguo One Technology para makakuha ng permit. Pero naging kilala siya sa Pilipinas through her obfuscation at pag-iwas sa mga kwestiyon ng mga senadora regarding her citizenship. Ano po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So, saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Late yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Now, I actually did not like the fact na kinwestiyon nila or kinwestiyon agad ni Risa Ontiveros yung citizenship niya because it may lead to xenophobia. Kasi parang galit na nga ang mga Pilipino sa sa China, sa Chinese government, sa PRC. Tapos dadagdagan pa natin, magsistoke pa tayo ng fire with xenophobia. Dahil ang kinwestiyon agad natin is yung citizenship niya. Dapat nag-focus tayo sa kanyang koneksyon sa human rights trafficking hub sa bakuran ng kanyang City Hall.
Pero, we're not even talking about how good or bad of a mayor she is. Maybe she's a good mayor, pero she's a sleeper agent. Kaya lang siya, good mayor is because she wants people to look sa kanyang pagiging magandang mayor at not with whatever is behind her, which is the Pogo Hub sa likod ng City Hall. But who cares? It's all void anyway. Na matapos ng stint nila Senator Gatchalian at Ontiveros sa probe nila sa Pogo Hub debacle at citizenship issue ni Alice Guo, we found out na nakatakas at umalis na ng bansa si Alice Guo papuntang ibang bansa with the help of the godfather of Pogo. I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Nahuli siya at direport ng Indonesia for 2 months after niya makatakas at makalaya sa ating bansa. Alice Leal Guo was found to be Chinese dahil sa fingerprint match niya sa isang Chinese national na pumasok sa bansa by the name of Guo Waping from Fujian, China. And hindi siya or hindi parehas ang fingerprint ng Alice Leal Guo natin, the mayor. Not that I've stretched this NIDW long enough, let's get on what COMELEC Chairman George Erwin Garcia said to explain why it isn't their fault na nakatakbo at naging mayor si Alice Leal Guo Waping. Their duty, of course, is only to facilitate. Kailangan talaga may mag-dispute. Walang nag-dispute, so walang nangyari. Nangyari sa Bamban Tarlac. Nakapagparehistro bilang botante, walang nag-question. Nag-file ng kandidatura, walang nag-oppose, walang nag-file ng petition na elect, nanalo, na proklama yung mismong kandidato. Attempted their posting news and a worthy recap weekly edition for roughly the first week of July 2025. Most of some more topics and corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Also, the big beautiful bill has passed. Israel and Iran are still doing things. I'm not really sure. Not anymore, I think. I don't see it on the feed anymore. But the genocide in Palestine is still ongoing. So there's that. Stop the genocide. Kill the IDF. Genocide to the I'm just kidding. Sana pa sa mga kapag for me, like, subscribe for my links sa socials na avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course. Paalam.